ngayon po ay umabot tayo sa isang maisip at talaga namang napakasarap gawin ang mga pangako ng Diyos sa araw na ito. Makipagbukas po ang bawat isa sa atin sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 32 hanggang 35. At ang sabi po rito ng ating Panginoong Jesus, sa puno ng higos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananaliwa ang kanyang sanga at sumusuplit ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Ngayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo na ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahi nito hanggang sa mga ganap, ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at lupa ay lilipas, datapwat ang aking salita ay hindi lilipas. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Ano po ang nais po batid sa atin ng ating Panginoon? Amen. Ano po ang nais niya ihatid sa atin sa araw na ito? Ang sabi niya po ron, pag-aralan ninyo. Amen. Ibig sabihin, sa ibang translation nga po, kung di mo nagkakamali, unawain ninyo ang aking mga talinghaga o hindi ninyo. Amen. Ang nais po ipahatid sa atin na ating Panginoon Diyos sa araw na ito, na ang mga bagay daw po na kanyang sinasabi, maging talinghaga man o direkta, ay kailangan po daw po natin pag-aralan, unawain, intindihin. Amen. Kanya pong sinasabi rito na sa lahat daw po, amen, na panahon, amen, kagaya ng puno ng higos, yung sinasabi niya po patungkol sa puno ng higos, kailangan daw po pag-aralan. Hindi lamang po siya nagsasalita nang wala lang. Amen. At yung mga tagapakinig po, hindi po tayo narito para makinig lang. Amen. Narito po tayo upang makinig at umunawa. Amen. Amen po ba? Amen. Po ba? Paano po sinasabi dito ng Panginoong Jesus? Bakit po kaya gano'n? Idinidiin niya na po, aralan ninyo. Amen. Unawain ninyo ang kanyang mga sinasabi. Bakit po kaya? Amen. Sino po itong malalasos? Halos lahat po nandito. May mga mangilan bago, pero lahat lahat nandito. Amen. May naalala po ba kayo sa mga sinabi ng tumayo rito? Buhay ni Brother Boy, sa buhay ni Ate Arlene. May naalala po ba kayo? Sa sinabi ni Mama Du, sa buhay ni Mami King, sa buhay ni Brother Sadi, may naalala po kayo? Sa mga sinabi nila, sa mga pinahayag ng Diyos sa buhay nila, may naalala po ba bawat isa? Kahit pagkarasa lang, may naalala po. Amen. That's why, ibinababa ng Diyos na hindi lamang po natin pakikinggan, amen, ang kanyang mga sinasabi, bagkos kung unawain natin ito ng malalim at iintindihin natin para nang sa ganun, tumatakbo sa ating isipan at sa ating puso, bawat letra, bawat salita po na sinasabi ng Diyos. Amen. At siya po patuloy na nangangako, amen, na ang mga bagay daw po na kanyang mga sinasabi ay hindi nilipas magpakailangan. Dahil hindi naman ang lahi na ito. Kung hindi daw po magaganap, kung hindi pa magaganap, ang mga bagay po, which is sinasabi niyo po, ay pagdating ng Panginoon sa Kristo, hindi daw po nilipas ang lahi ito. Amen. Meaning, nandun po ang pag-iirap ng Diyos sa lahi ito na narito, na nakikinig ng kanyang mga salita. Amen. Nandun po ang kanyang pagsama. Amen. Bakit po kaya dinitin niya na dapat unawain natin? Amen. Kasi po, yung mga narito, karaniwan, narito lamang po upang makinig at tumugot. Amen. At sumagot. Amen. Hindi po kasi ganun yung nais ko ba ng Diyos. We are not here not just to listen and reply. We are here because we listen and comprehend. Amen. Kailangan po may comprehension. Kailangan po inuunawa natin yung bawat salita po. Amen. Kailangan po bawat letra na babanggitin ng Diyos. Nandito po tayo
pinakikinggan natin, tinitignan natin, at the same time, bakit kaya sinabi ito ng Panginoon sa atin? Amen. Hanggang sa lumabas ka ng bahay, bakit ito isipin mo? Itong sinabi nito sa atin, na hindi ako itiwan, ipababayaan. Amen. Dumaan ka sa problema. Amen. Amen. Yun ang sinasabi ko ng Panginoon Diyos, na na-comprehend mo. Yung gusto niyang iparating sa inanawa mo, naintindihan mo yung subject mo ng Panginoon. Amen. Ang gusto ng Diyos, maligtas ka. Amen. Pagdating mo sa labas, amen. Kaya ka rito. Sinabihan ka ng mga pangako ng Diyos. And yet, hindi mo tinitindi. And yet, hindi mo sinabihan. Diba? So, yan po yung nais parating ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ano yan? May halimbawa po ako yan. Yung patungkol po sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ba ay nawawala o hindi? Amen. Ang kaligtasan po ba ay nawawala o hindi? May dalawang salita po kung babanggitin. Ang kaligtasan ay nawawala dito sa kaliwa. At dito naman sa kanan, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Amen. Naunawaan niyo po ba? Naunawaan niyo po. May naunawaan kayo sa salita. Wala kasi hindi naman constructive yung salita eh. Amen. Pero pag sinabi ko dito sa kaliwa na ang kaligtasan ay nawawala doon sa mga hindi tapat at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Amen. Naunawaan niyo, di ba? Dito naman sa kanan sasabihin ko, ang kaligtasan ay hindi nawawala sa mga taong patuloy na nagtatapat at naglilingkod sa Diyos. Magkaiba, di ba? Amen. Magkaiba man sila, pero iisa lang. Kung uunawain mo, iisa lang ang naisipahatid mo. Ito, sinasabi ko sa iyo, para mas malaman mo, na dapat kang matakot na gumawa ng pagkakasala. Kasi pwedeng mawala sa iyo kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa mo ng kasalanan at hindi pagtatapat sa Diyos ang damukas na gaya ng sinasabi sa Matthew 24 verse 30. Diba ba? Dito naman sa kabila, sinasabi na patuloy ka lang magtapat. Maglingkod sa Diyos, hindi mawawala ang kaligtasan sa iyo. So, magkaibang salita, and yet iisang meaning. Diba? That's why, sinasabi ng Panginoon, ang salita ko hindi nilipas yan. Mananatili yan magpakailanman. Amen. Ganun din yung mga pangako niya. Amen? Ganun din yung mga pangako niya. Hindi yan nilipas sa ating mga buhay. At ang lahing ito, amen, sa kanyang pagdating, amen, mananatili pa rin ang lahing ito. Amen, hanggang sa kanyang pagdating. Kaya po sinasabi po niya rito, pag-aralan nyo. Pag-aralan natin. Unawain natin. Amen. Amen. Make it a constructive word. Bawat letra, amen, nagko-construct sa ating puso, sa ating isipan. Amen. Nabubuo. Amen. Tumatatag. Habang dumadami, lalo nagdiningas, lalo lumalaki ang apoy. Amen. Hindi yung pagdating mo dito, hindi church ako. Pagdating mo sa labas, nakita mo, ang gulo ng kapaligiran mo, nakalimutan mo na yung pangako ng Diyos. Kasi hindi mo inunawa. Pag inunawa mo yun, pag inintindi mo yun, amen, malalaman mo na ang Diyos ay hindi lilipas sa buhay mo. Amen. Hindi ka mapabayaan ng Diyos. Amen. At hindi sinungaling ng Diyos. Ang sabi niyo po, katotohanan. Katotohanan yung sinasabi niya. Ang langit at lupa ay lilipas, pero ang kanyang salita ay mananatiling magpakailanman. Amen. Kung patuloy po tayo magtatapat sa Diyos, ang kaligtasan ay nasa atin na 2,000 years ago pa nung pinako ang Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. Sabi ng iba, sasampalataya na, maligtas na. Hindi nila alam kung ano yung nakapaloob sa pananampalataya. Amen? Nakapaloob sa pananampalataya yung pagtitiwala, yung paniniwala, at pagmamahal. Napakahirap gawin nun. Amen? Eh yan, sinasabi nila napakadali lang nun. Napakahirap gawin ng pananampalatayaan mo isang bagay na hindi mo nakikita. Nararamdaman natin eh. Nararanasan natin eh. At yun ang hindi alam ng mga nagsasabi ng kaya naman. Amen? Church, ang sabi ng Diyos,
unawain mong mabuti. Amen. Pag-aralan mo ang bawat letra na kanyang sinasabi, ay yet mananatili yan sa puso't isip mo. Kasi, ang bawat, diba, noong araw, hindi tayo marunong maglakad, pinag-aralan natin, natuto tayo. Ang maneho, pinag-aralan mo. Diba? Tumugtog ng gitara, pinag-aralan mo. Diba? Kahit lumipas ang panahon, hindi mo yung makakalimutan. Hindi ng salita ng Diyos. Uncomparable yun. Hindi yun pwede kumpara sa kahit at makakal. Amen. Amen. Sapagkat, alam natin, na pag ang Diyos ay nagsalita talaga, nandun po yung supremacy. Amen. And yet, ganun po tayo pamahal ng Diyos. Amen. Ang nais po pawatid sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo nandun. Sa kahit anong laban po na ating buhay, nariyan siya. Nariyan siya. Hindi siya lilipas. Hindi siya mawawala sa buhay mo. Amen. Hindi siya matitinag. Amen. Walang anuman sa mundong ito. Amen. Na makapag-aalis ng kanyang mga salita sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Amen. Kaya naman mga kapatid, pag-aralan, unawain. Amen. Huwag lang opo, huwag lang makinig. Amen. Kasi mahirap po yung napakinggan mo lang, pero hindi mo unawa. Amen. Wala na. Darating ang panahon, makapaglabas mo lang ng pintuan. Amen. Nakalimutan mo na yung sinabi ng Panginoon sa iyo. Amen. At yun po ang mga pangako ng Diyos sa oras mo na ito. Maraming salamat po sa buhay ng Diyos. Sa Diyos po kapurihan, patuloy po natin palakpakan ng buhay ng Diyos. Welcome po natin ang susunod na tayo sa buhay po ni Sister Irene.